Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, June 3, 2024, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. Wow! Medyo mainit pa rin na Lunes sa inyong lahat. Yes. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Please follow, like, share, subscribe, and comment. Marami-raming comment. 10 milyong comment. Text line 0999-376-6768. 0993766738. Mapapanood din ang karambola sa Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Affordabox Channel 25. Good morning. Good morning. Pare, isang ano lang Isang ano? Hindi, masasabi ko lang. Nung Sabado, malawakang brownout. Naku po! Ngayon, nasa Metro Manila. Oo. Ang hirap lahat ng tao nakikita namin. Sa dilim, nasa taxi kami. Yung driver, napaka-articulate. Kasi manipis na ang ating power reserves. Nakikinig sa karambola. Nakikinig. Yung dating energy secretary hindi ginawa yung mga kailangan planta. Yan. Sabi Ako hindi na lang ako nagsasalita. Ito yung in touch sa inyo sa mga kababayan natin. Sabi nga nila, maaring kami mahirap pero hindi naman kami mangmang. Yeah. Totoo yun. Hindi, pare, mali yun. Kasalanan ni Marcos to eh. Wala sinabing gano'n. Well, sabi sa mga social media, talagang mahina raw si BBM. Mahina ito. Okay lang panahon niya, nag-brown. Hindi niya kaya. Anyway, happy birthday. Kasi wala tayo na itay yung mga power plant. Yun, alam mo, taxi driver. Taxi driver. Tsaka, manipis ang power reserves natin. Ito, mag-happy birthday muna tayo para bago tayo mainis. Nakakainis siyang brownout. At darating sa amin, sa lugar namin, dumating siya, yung patulog ka na. Yun ang mabigat eh. Anak ng toko. Hindi ka pa nakakapag bukas ng ventilador.
Ayan na. Oo. Oo, sobrang init. Happy birthday muna kay Commissioner Mario Lipana ng COA, pare. COA. The Commissioner Lipana, happy birthday. Naku, COA, importante sa buhay natin. Napaka-importante yan. Dating USEC, DOTC, USEC, Jojo Lotilla. Oy! Eto. Ano yan? Kapatid! Mas magaling. Si Attorney Juju Lutilla na dating nasa DOT. Yes, DOT. Oo, kaibigan ko yan. Oo. Ano to? Kapatid dyan ng tahimik na tahimik ngayon. Tahimik na tahimik po ang Department of Energy. At wala man lang sinasabi tungkol dito sa nangyayari sa atin. Tapos si ang ARC. Yes, si dating Congressman Jess Manalo at saka si Deputy Collector ng Subic, Marlon Broto. Yan. Happy birthday. Happy birthday. Oh. Sana makatulong kayo ng mabuti dito sa brownout na sinasabi ng Paano taxi makakatulong? driver. Paano makakatulong? Magtipid kayo. Sabi na. Yun na nga sinabi ng Meralco eh. Darating pa daw mga outages. Magtipid kasi kayo. Hindi pa raw tapos yan. Luzon Grid daw eh. Pag kayo ay mga nasa opisina niyo, magtipid kayo. Tipid kayo kasi hindi kayo nagtitipid. Hindi kayo nagtitipid eh. Ang mahirap tumama Saturday ng gabi, weekend, lahat ng tao either sa bahay o di ba pagod ka na nga buong linggo eh. tapos Yung weekend na lang yung pinakapahinga mo eh. Huwag na yung yung patulog ka. Yun ang problema doon, yung patulog. Tapos hindi ka naman nakanta dahil walang abiso yan eh. Walang abiso. Di ba? Diretso. Ngayon, sinasabi nila, Ano yung manual, manual, ginawa lang ng Meralco yun. Meralco. Para hindi sila para hindi po buong system ma-down. masira sila. Ang tawag dyan, rotational brownout. Brownout. So nauna, halimbawa sa mga eastern sides, Yan. Tipolo, Yan, mga ganyan, Taytay, Kainta. Tapos pumunta rito sa Pasig. Hanggang buong gabi ho yun. Ano yan? Rotational talaga. Bakit gabi? Di ba dapat konti na lang gumagamit ng kuryente sa gabi? Then, ang marami. Ibig sabihin, sobrang baba ng ating supply. Kaya kahit gabi, usually sa umaga nagba-brown out dahil nandyan yung peak na sinasabi. Peak po, yun yung pinakamaraming gumagamit. At hindi kakayanin talaga ng supply. Ay ito, gabi. Hindi. Dapat, hindi nga gumagamit ng... Hindi ho. Gabi kasi, maraming computer, social media. Wow. Oo. Grabe. At tahimik na tahimik ang ating usually rambunctious. Hindi, ano daw? Usually vocal. Hindi po kalbo vocal. Balik na daw sa normal. Na Department of Energy. Ang Luzon Grid. Ngayon, Sabi nino. sabi nila. Sabi na Meralco, delikado pa din tayo, buong linggo. Outages, sabi ni Magkaintindihan, Dariaga. magkaintindihan nga kayo. Kasi sabi ng DOE, back to normal eh. May naniniwala po ba sa Department of Energy? Yan ang problema natin eh. Shut na ang credibility yan. ng ating Department of Kaya Energy. ano man ang sabihin. Kung problema tayo sa power, kung ano-ano ang sinasabi. Ayan, Renewable energy, malapit na. Solvin nyo po yung problema natin ngayon. Ano ba ang problema ngayon? Hindi ba? Kulang na kulang sa power. Yung lang ang planta eh. Sinabi na namin sa kanila, wag silang mag-shutdown eh. So sinasadya yung pag-shutdown. Sinasadya nyo eh. Ayan. Anong ginagawa nyo? Dapat pa. Kung sinasadya. Yariin nyo yung mga may-ari ng planta. Ang monitoring pala nila, nakahilata sila doon sa kanilang desks. Nagmo-monitor ng mga power plants. Huwag naman nakahilata naman sa disk. Ano ba? Ano po naman nagmo-monitor eh. Ibig sabihin, hindi makikita screen eh. I mean, hindi nagtataas ng paa? Ewan ko lang. Nagtataas ng paa. Sarap-sarap ata do, aircon yung kanilang mga opisina. Mahirap mag-monitor kayo. Grabe naman. Tapos bigla wala ka maririnig. Ang maririnig mo lang, magtipid kayo. Hindi, kagaya ng rotating brownout, hindi sila nagsalita dyan, ha? Wala nga. Imbisa lang nagpa-press conference, itong si Secretary Rafael Lotilla. At ang sinabi pa, hahabaan niya daw yung repair period. Yes. And then? Kaya maghanda kayo. Mahaba ang repair period eh. Ano nangyayari yun?
tumataas po ang singil ng kuryente. Okay? Anong ginagawa ng ERC? Suspended muna ang spot market. Ganun lang. Pagkatapos i-suspend, babayaran din naman. Iuutos din na bayaran yung mas matataas na singil ng mga power distributors na nanggaling sa spot market. So useless po yung suspension ng trading. Kasi bibili ito mga distributor ng power. In the end, ito pong ERC, kahit sinuspindi yung trading, papayagan din naman yung mga distributor maningil nung kanilang, bawiin yung kanilang biniling mas mataas na presyo outside the spot market. Kumbaga po, naging black market na. Pero pira-piraso. Hindi naman lahat, hindi buhos. In tranches. Ano yun? Babayaran mo pa din. Babayaran mo pa rin. Nanto ko. Tapos walang masabi sa NLEX, in tranches yung pagtaas ng singil ng toll. Pero babayaran mo pa. Babayaran pa rin. There's no way out. Ay naibabayaran mo rin. No? Kaya po, mabuti na lamang nanalo tong si Carlo Paalam. Walang balak magpaalam to si Carlo. Wala. Magaling siya. Tuloy sa Paris. May injury to dati. Oo. Kaya siya dun sa first round, kaya siya nagproblema eh. Hindi, pero palagay ko, sinusukat lang yung kalaban no first round. Kasi siya pa rin nanalo sa first round Noong simula lang po, medyo aggressive yung kalaban niya. Tapos, bago matapos yung first round, nahuli niya na, binakbakan na. 5-0 ang score. Wala pong pinanalong round. Unanimous. Anonymous. Yes. Matindi. Kasi nagkakaroon po ng pre-qualifying boxing dyan sa Thailand para sa Olympics. September. Hindi po lahat ng bayan pwedeng pumunta ron sa Paris. Kailangan pumasa ka muna. Pumasa ka muna. Kumbaga, ito yung screening. Etong si Carlo Paalam na silver medalist sa Asian Games. Doon sa Olympics sa Tokyo. Tsaka silver medalist ba siya? Silver medalist. Silang dalawa ni Yumir. Yes. Silang dalawa ni Yumir. Qualifying tournament sa Thailand, mabigat to nilagpasan niya yung round of 64, nilagpasan niya yung round of 32, mabigat ang laban, round of 16, matindi mga kalaban niya. Ibig sabihin, walang tapon dito sa mga kalaban dito. Greece. Hindi naman magpapadala dyan yan ng pipitugin. Puro magagaling talaga yan. Pero yung division po ni Paalam, talagang dyan maraming magaling. Featherweight. Maraming pwede doon. Maraming pwede. Siya, yung mga nagtatanong, featherweight division po yan si Paalam. So, meron na, tapos yung babae rin. Si Herji. Bakyadan. Na middleweight po. Mabigat yun. Ay nanalo rin. Kahapon, kagabi, nanalo. So, meron na tayong 5 boxers. Na mag-Olympics. Okay? Mabuti na lamang at meron tayong konting ganyan. Ilan na sila? Si Marcial. Felix Marcial. Nesty Petesio. Si Ira Villegas. Si Carlo Paalam. At saka si Herji. Bakyadan. This really tells us something. Ang boxers na 5. matindi. Hindi, ang boxing is always been medal talaga natin yung boxing. Medal event natin lagi yan, boxing. Okay. Congratulations. Sa dalawang yan. Good luck sa inyo. Good luck. Siyempre, umiepal yung mga official ng... Siyempre. Pagkakataon Hindi naman kayo nagpawis dyan Binigyan ba ninyo ng tamang supplements yung mga yan? Budget? Mga budget. Baka naman... Alam mo, pare, mga athletes natin... Kawawang mga athletes. Humahanap na sariling sponsors. Kanya-kanya sila. Tama. Tama yun. Pagkatapos, pagdating ng panalo, ang nasa picture... Sila. Official. Sila. The best kayo. Kamerkana Umuwi na kayo.
Hindi, alam mo na, Alam mo ang ano, umuwi na lang kayo. Kung ng atleta kapag masakit ang katawan mo, ano ba ginagawa nyo? merong ano yun. Kasi ngayon, Wala, tulog. Merong kuryente, yung yung electronic, Modern na ngayon, ha? Abe, isang session nun, 6,000 pesos. O, Paano? Saka kukuha ng pera? Kukuha ng babae. Tiis ka lang ilang muna. sessions yun, di naman po pwedeng isa lang. Diba? Bili ba? Di, alam mo itong boxing, to the credit of our boxing aficionados, magmula nung Ayos natin yun. na-nurse nila ng mabuti. Kasi walang away. Even in other sports, yung mga association, may away away. sila eh. Ito, hindi. At saka maganda rito, hindi na nakikialam ang PSC, Philippine Sports Commission. Kasi kung makialam pa, baka Baka masira. lalong away yan. Di ba, no? Datanaw nung panahon. Na ang ating useless na Philippine Sports Commission. Matagal na naging ano dyan, sina Tito Mil eh. Lopez. Si Manny Lopez. yung mga Lopez, ABAP. ano? Amateur Boxing Association of the Philippines, yung ABAP. Aha. Yun ang malakas eh. Ngayon, may epal tong sino ba to yung dating MVP group? Sino? Si Vargas. Si, dating Maynilad President. Maynilad President. Oh. Medyo may epal eh. Ewan ko lang. Kung... Dating Philippine Olympic Committee kasi Olympic siya. Committee siya. Because of that, may karapatan ka na. Papunta Olympics eh. Ayun. Alam mo naman. Mahusay. I have to go to Paris. Ayan. Ayun. Di mahusay. Magaling. Pero nagpasalamat din si Carlo. Nagpasalamat siya kay Ricky Vargas. Ricky Vargas. Sila daw ang tumulong. Mabuti naman. Where is the PSC? Bakit etong si private citizen na to si Ricky Vargas? Na MVP group pa rin. Dati na rin Where is the passion ni Ricky Vargas? Yung boxing. Yeah. In fact, yung deputy si Pato Gregorio, kaibigan natin yan. Ano siya? Alam ko yun parin Joel eh. Ang tinatanong ko, bakit kailangan ibang tao pa? Yung PSC, nasaan kayo? Hindi, ano yan, Diki. ganyan ang customary rin natin sa Philippine sports. May godfather sa bawat sports. Ayan. So wala nang pakialam ang PSC? Meron. Meron. Okay. Pero kailangan mo ng private sector support. Diki Bachman. Mapunta na sa Olympics. Backman, Wala yun, pare. Wala. Wala? Nakikinig sila dyan sa POC, mga karambola, Mabuti pa. Sabihan nyo si Dicky, gumawa naman siya ng konting programa. Wala tayo naririnig. Importante. Congratulations din kay Yuka Saso. Uy, si Yuka Saso. Biglang come from behind. Nanalo po ng Open. Hindi ko nasundan. Come from LPGA, LPGA? LPGA Open, US Open ng ladies golf. Congratulations, Yuka. Si Yuka po, ang puso niyan Pinoy. nasa Pilipinas. Yes. Kanya lang, for practical reasons, pinili niya maging Japanese citizen. Carrying the Pero Japanese dito po flag. lumaki yan. Okay? Tsaka yung mga fans niya, fan base niya, Pinoy. Pinoy, yes. Magaling siya. So we claim her as our own. Oo, kasi marami magsasabi, Haponesa na yan na pinili. Hindi po. Pinay. Puso niyan, Pinay talaga. Saka nagsalita siya noon. Oo, sinabi Yuka, sabi niya. Ganun, practical di mo masisi. Kamakaya yung mga ibang athletes, sumaharap na ibang citizenship. Parang yung chess natin. Yung chess. Si So. Kailan pupunta sa Amerika yun para maging maayos yung kanya. Kasi kailangan na ng mga tournament sasalian. Paano siya pupunta nung ka nandito? Nandito ka sa Pilipinas. Alam mo ba kung sino lugi ka, gano'n. Alam mo ba kung sino naging parang niya doon, poster Perez niya? Sina Lotiski. Si Bambi Kabigting. Bambi Kabigting. Yan. Yan, sila ang kay So. Pero that's a sad story talaga. Mukhang siya na disillusion talaga siya dito. Dito. Sayang. Maraming ganon. But we have a lot of Phil-Am at Phil British or whatever na nandito. In fact, even sa boxing, kasama nila paalam, merong one guy, ang pangalan niya si John Brown, heavyweight, taga Isle of Wight. Nakilala ko, nice guy. Nga lang, yung heavyweight pala, mahirap din na... Mahirap yan, pare. Isang suntok lang yan. Nasa pre-Olympics, na-knockout siya kasi malakas ang mga suntok.
So mahirap din. Mabigat yan. Oo. Mabigat ang Olympics sa, wala na yung mga heavy, May mga ganun. heavy. Tapos yung mga sa track and field, meron tayo. Marami Mga tayo. mga ganun. Marami tayong i-field sa Olympics. 15 na po. 15 na Ang nag-qualify, ang nag-qualify. Very maganda yan sa pa. Mga individual events po to. Walang hindi ang mga team events natin medyo panaginip pa. Wala pa. Wala pa. Darating tayo diyan. Huwag kayo Ang magaling. inaalala ko na lang sa boxers natin kasi mahilig 'di ba ngayon highly science-based ng sports scouting yan. Palagi ko scouted na to sila Paalam, Marcial. Lahat yan. Sina Talagang Yumir. kinakatakutan na. Pero Kinakatayan, no? mauutak yan. Nagbabago din ng Stylistics yan. ang style. Nagbabago. Meron din yan. Alam naman nila yun eh. Ito, sa bagay. Yun din team natin. Siyempre, ini-scout din yung mga kalaban eh. Paano bang nanalo yan kung hindi na-scout? Importante yan. Mahirap yung scout. Baka naman kayo, sasali kayo doon, kunyari mag-i-scout kayo, pero Junket. saling ano lang kayo Junket dyan. pala. Wag naman. Kaya, Huwag naman ganun. Yung totoong scout. PSC official. Okay. Totoo kayo. Mahigit 2 million daw pong households ang na-brown out. Doon sa rotation. Oo. At ngayon, this week daw, posible pa rin rotational outages. Sabi po yan ng Meralco, dahil sa tuloy-tuloy pa rin na tayo ay red and yellow alert. Yan. Joe, Okay. Meralco, makisama kayo. Kasasabi lang ng DOE na back to normal eh. Ha? Sabi nino. Ng DOE. Okay. Back to normal daw ang Luzon Grid. Hindi po. Hindi. to normal? Ang ibig pala sabihin nila na back to normal, meaning yellow and red. Pa rin. Normal na yung Yun ang yellow normal. or red. Tama rin naman. Tama May rin. katwiran. Oo. May katwiran. May katwira. Sama yung kanila sila. Tama po ang katwiran Tama. nila. Tama kayo. Back to normal yun. Yun ang normal eh. Yun ang law. Yellow and red. Ayos. Mahusay. Mahusay ang nangyayari sa atin dito sa power situation. Okay. Pero paano po yan? Ang singil, tumataas pa rin. Sabi po ng BSP, ang pinakamalaking factor daw, ang tingin kasi nila pare, aabot ng 4% na naman ang inflation nitong Mayo. Nag-survey sa poll, yung mga nakakaintindi niyan, sinabi nila, 4%, hindi bababa. Ang sabi po ng BSP, ang kanilang estimate, magmula 3.7 hanggang 4.5. Hindi pa rin natin nasosolve ang inflation. At ang sabi po ng BSP, nanggaling yan, inflation na yan, malamang sa pagkain, kasama na rin ang kuryente. Power-driven. Ayan, power-driven. At utilities. At utilities. Sarap. Thank you. Ngayon, habang may problema tayo na inflation, ang central bank, hindi pwedeng ibaba ang interest rate. Yes. Kung hindi, lalong malalagot yung inflation. They have to hold. They have to hold. Ayan. Kapag batas ang interest, yung mga negosyante, Siyante, ang hirap. Naka-hold. Naka-hold din. ayaw din nila Siyempre. yes, malakas umutang. Mga loans sa... Ibig sabihin, nagpapabagal po yan ng business activities. So, yung inflation na kailangan natin sa Asikasuhin. kasuhin. Oo. Pero yung mga nagbibigay ng inflation sa atin, yung pagkain, yung Utility. power, Kasama na dyan, transport, lahat, etc. tubig. Tubig. Paano natin isosolve yung inflation kung ganyan? Importation daw eh. Oo. Ano naman import natin? Hindi, yun ang sinabi. Pinagaganda raw ng Philippines ang importation. Okay? Lalabas ng mga bagong measures para po gumanda-ganda raw ang importation. Tapos itong DTI daw, dumadami na yung voluntary na hindi magtataas ng presyo. Habang buhay? O
Hindi, sinong hindi? Mga manufacturers. Hindi na basic. Sinabi sa kanya. At naniwala naman siya. Okay. Hindi, ako hindi naniniwala sa kanya na sinabi sa kanya yun. Sa totoo lang. Hanggat hindi ko naririnig yung mga manufacturers na sila nagsabi na hindi kami magtataas. Hindi, DTI, sabi ng DTI, sabi nila, hindi sila magtataas. Naniniwala ba kayo sa DTI? Di pumunta kayo sa palengke. Tingnan nyo. Di ba tumataas? Kung di man tumataas, nababawasan. Pag pinunta ko si paring Bisoy sa palengke namin sa Better Living, bumili ka kay Chalex. Yun ang sasabihin niya. Ganun ba? Hindi, kung dati, kung halimbawa, dati, 5 piraso ng chicken legs sa makukuha mo. Ngayon, 4.5 na lang. Mga ganon. Maliliit. Yung mga dilata po, binabawasan yung laman. Binabawasan laman. Ganun ang lang. problema ko, ano naka-indicate Diyan sa na net weight doon sa label? Kung pareho pa rin yung naka-indicate doon, kung nakasulat doon na ang net weight ng laman, pagkatapos binawasan nyo, may krimen po yan. Oo nga, no? Oo. Under, ano yan? So, ano yung commitment nila daw, supposedly commitment, kay Chaleco, kung nandadaya kayo sa contents, may krimen na nangyayari dito. Okay? Marami na nakakapansin dyan eh. Lumili. Pag ganito ang itsura nito. Para ba pandesal? Paurong ng paurong ang pandesal eh. Hindi naman tela yan. Nakapag binasa mo baka umuro. Paurong ng paurong ang pandesal, pareho pa rin ang presyo, pero mas konti na yung iyong makakain. Pero ang main culprit ba rice ang sinasabi na dahil main... Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng rice. Importation tayo. Ang sa world prices, tumataas. Nausap ako over the weekend eh. Plus India, actually, contrary to news, is still holding on to hindi yun na nga eh. May problema tayo sa bigas. Ang NFA daw po, marami nang binili. Almost 3 million bags of palay na ang kanilang nabili. 2.93 Okay? So, ibig sabihin, we will have enough supply. Hindi, sa akin, mas mahalaga yung impact niyan sa presyo, sa farm gate. Makikinabang yung mga farmers. Dapat po talaga kumita ang ating mga magsasaka para tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaka. Para magtanim sila na magtanim. Kundi pag di nagtanim niya, yari na naman tayo. Okay. Pag umalis sila sa pagsasaka. Ito na, ating mga ngisda raw, overage na. 56. Ang mga ngisda. At marami na raw umaalis dyan sa hanap buhay na yan. Yes. Lalo na yung mga mga fishermen? Mga deep sea fishing. Oo. Nakikinig ka kay Congressman Brian Yamsuan. Siya nagsabi niyan eh. Siya ba nagsabi? Hindi ko alam eh. Hindi ko napansin. Kasi pinag-uusapan na yun na nga, yung fisher folk, aging fisher folk, at yung mga, parang yung si Governor Mig, sinabi niya, maraming mga anak na mangingisda, ayaw na maging mangingisda. Pero ito, so, anong gagawin natin? Yun na nga. I-convert sa real estate yung dagat? Hindi po pwede yun. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Baral. Kasama natin Joel Lacsamana at Jonathan De La Cruz. Good morning. Morning. Sabi po ng BSP, ang salarin sa inflation nung Mayo ay kuryente. At saka yung gulay. Okay, gulay. Please be advised. Ang hirap ba magtanim ng gulay, pare? Bakit? Yan ang cost ng inflation. Hindi ko ubos maisip yan. May programa ba tayo sa gulay? Meron din. Kaya lang, problema nga, storage, lahat. Yung logistics pa rin eh. Logistics pa rin. Ang solusyon po, mag-import na rin tayo ng gulay. Which is what they're doing. Smuggle yun, pare. Smuggled.
Hindi, pero yun ngayon na nabanggit mo sa gulay, isa sa mga problema rin yan magtatanim ka nga, wala nga cold storage o yung... Wala ka naman pupunta, pagsakan mo. Logistics para mabilis madala sa merkado. Kaya nga, di ba, tinatapon lang yung ibang... Nangangako naman po sila na hindi nila itataas ang presyo, sabi ni Pascual. Anong ginagawa mo tungkol dyan sa logistics na sinasabi namin? Yung codes. Meron mga ilan-ilang grupo, nagtatayo na ng mga ganyan. Ayala, nagtayo na yan. Pero hindi, Hindi malawakan. Kailangan po talaga may programa. Hindi pwedeng iasa mo na lang yan. One small portion, ito nga pinag-uusapan namin ni Kong Jonathan. In the next few weeks, baka minsan mag-guest natin dito. May nakausap akong kaibigan ko, si Ellen Chavez. Siya, techie. They are planning a program, Kong, na tutulungan yung mga rural banks tsaka farmers cooperatives para yung magkaroon ng mga loans which would target para makapagpatayo. Saan galing yung pera nila? Hindi, yun na nga something that they're working on. Ang kanya, yung... Basta meron silang programa magpautang, wala pa lang silang pera. Ang kanilang kliyente yung magpapautang. Yung mga rural banks na kasalukuyan, hindi talaga nakakapagserbisyo sa mga farmers. Hindi. Kaya ko konti. Meron ako, yung aking anak, she is working with a financing group na US-based. Nagtayo sila dito ng yung mga ganyan, yung mga 5,000, 6,000 pesos, etc. Microfinance na workout nila. Alam mo, nagiging problema, pare, cultural basically. Which means hindi takot sila mangutang sa sitwasyon na yan. Tapos, number 2, digitization. Nagkakagulo sila sa GCash. Yung GCash, hindi yung platform. Kasi sila, sabi nung isang tindera dun sa anak ko, ma'am, ito, mayroon kami mga QR code, etc. Natanggalin ko na tong QR code na ito. Na-scam ako 30,000 pesos. Kailangan ayusin. Patay. Yung mga ganun. Hindi, itong kaibigan ko sila, Ellen, yan ang balak nila, yung meron silang... Hindi nga sila kukuha ng pera. Wala pa silang pera. Meron lang silang programa. Tapos itatay up. Hindi, ang kukuha ng doon sa mga rural banks. Ngayon, ang kailangan sa rural banks is itataas yung kanilang capitalization. Yun. Kasi requirement din yan. Kasi kung konti lang, halimbawa, ang capitalization mo 5 million lang. Tataasan ka, dapat tumaas ka para makapag-loan ka na marami. Bakit hindi trabahuhin niya within the banking system? Ang pinagtataka ko dyan, bakit kamukha yung grupo, nakakilala mo, bakit pa manggaling sa labas ng banking system to help the rural banks finance our food program? Samantalang ang mga bangko, ang lalaki niya. Ang lalaki nila at meron silang 25%. Na kanilang loanable funds po, dapat dalhin sa agri-agro. Agri-agra. Ngayon, agri-agra. Ang problema ng mga, di ba supposed to be, kaya nawawala yung mga rural banks kasi binibili o kinukunan ng yung universal banks. Sila dapat na yan. Kasi yung client base po ang gusto nung Unibank na yan. Yung client base ng rural bank. Hindi naman nila tinulungan mag-ayos yun. Ibig sabihin po niyan, yung mga depositors. Yes. Tapos yung pera, ipunin nila pauutang sa real estate. Sa real estate. Yan ang malaking problema. Mas malaki return kasi nun, bro. May pag-aaral ng ganyan Although hindi na updated May mga lugar po, sila pa, so yung mga savings ng mga tao doon, sinusuyod nila. Dadalin pa sa... Kung saan? Sa main office, yung main office pauutang pa dito sa mga real estate. Ibig sabihin po, yung pera na nandoon sa rural area, nailalabas pa. Imbes na maibalik, ma-invest dyan. Imbes na po yung pera na nanggaling sa syudad, maibuhos doon at ma-invest sa agriculture. Hindi yun ang nangyayari. Okay? Yun ang problema natin. Kailangan meron mangyari dyan. Kasi hindi po pa kaya ng gobyerno lahat yan. Ngayon, ang private banks has to do, will have to do sa... Magkatugmayan, patag kasama ang LGUs. Alam mo kung bakit? Importante, lalong-lalo na sa mga rural areas, yung public market. Kasi doon ang puntahan ng mga farmers. Farmers, etc. and everything. Well, bukod, yung public market, pwede pong katabi niyan. Yung bagsakan na talaga. Yun na. Yung bagsakan na yun ng mga farmers, yun yung magiging logistics hub
Yes. Yung logistics hub na yun po yung magdi-distribute. Halimbawa, kung kailangan dalhin sa kabilang bayan o dalhin sa kabilang probinsya, gano'n Yeah. na mangyayari dyan. Matagal na plano ni Marcos yan, ni FM. Kaya nga, Ewan ko ba di natin ma-revive? kadiwa. Kaya nga nagkaroon ng mga kadiwa, mga ganun eh. Tapos, FPI. meron regional hub. Yan, mga FPI. Merong provincial hub. Talaga pong pagkain. So, yung mga gulay, sa madaling nga magtanim, ang sinasabi ni Jonat, paano mo dadalhin sa mga consumers yan? Pero yun nga, the problem of boosting the capability ng mga rural banks. Yung funding. It's a bit of a Magkakasama challenge, yun eh. There is a Yung loop rural bank, pwede sila mag-fund ng mga logistics na yan eh. Ang nangyayari po, yung pera na nandoon, nadadala pa dito. At ang GSIS, i-invest sa in the labas. name of Yan. banking. Mga ganun. I-invest pa Kung saan-saan. sa London. Para bang hindi natin kailangan dito yung kapital eh. Tapos tatawag-tawag pa. Tapos gagawin na ang magiging rason ng mga yan, hindi mas malakas ang kita doon eh. Bihasa sila, financial management wizards, mga yan. So, Pero dapat talaga buhayin yung rural bank nga eh, network. nga eh. Yan. Paano mo bubuhayin yung rural bank network? Sinasabi ni Paring Conrad. Kayong mga universal bank, you are supposed to be providing Partnership na. you are supposed to be providing the funds available. Ang ginagawa nyo, imbis na dalhin ninyo yung 25% na loanable funds, nagbabayad na lang kayo ng penalty. At saka yung 25% ngayon, hindi lang po farm yan. Kasama na dyan yung agro-industrial na sinasabi, yung processing, yung logistics, yung warehousing. Ayusin nyo. Kung natatakot yung mga bangko na magpautang dyan, kasi di nila alam yan negosyo Di nila kakilala. Yung rural banks po, Ibigay alam nyo nila sa yan. rural bank. Magpipag-partner kayo doon. Yun. Total, hindi naman ninyo... Meron kayong fund, programa, yung mga rural bank, halimbawa sa isang region, Yan. pwede nyo itap to. May consolidation eh. May 300 rural banks kayong kasama dito. Kasi kaya sila natatakot sa agro-industrial, agro-agra. Hindi nila alam yung negosyo, pare. Mas kabisado nila kasi yung real estate. Amerikana, yung mga yung real Amerikana. estate. Amerikana. Ganun. pero ito, merong organisasyon. May organisasyon, 300 rural banks. Kami. Inaayos namin Nationwide ngayon yan. yan. Nationwide to. Ang Nationwide. problema po ng rural banks, capital eh. Yes. Yung know-how paano magpautang sa agriculture. Alam na nila yun. Agro-agra. Agri-agra. Maski yung mga logistics, yung mga rice mills, alam nila yan eh. Sila nakakaalam niya. Tsaka kilala nila kung sino mangungutang. Kaya yung mga rice mills, umaangal, kasi hindi naman kakayanin ng rural banks na ipinansyo kanilang mga expansion or modernization. Yung silo, kaya ba i-finance ng isang Wala yun. Kailangan malaking bangko yun. Dati ang nauso dyan, yung Development Bank of the Philippines, nagtayo ng window Yes. na yung mga rural bank, i-discount yun. Nawala na yun eh. Kasi yung DBP, naging commercial bank na rin. Land bank supposed to be. Yan ang Land bank pinakamalakas. dapat eh. Yun ang- Supposed to be. Tinake over nga nila yung UCPB. Walang nang pakundangan eh. Niyari lang nila yun. Ito po, noong April 18, ang presidente nag-issue po, naglabas ng administrative order. April? April 18. In other words, more than almost 45 days ago. 45 days to be exact. April 18. At ang gusto ng presidente, tanggalin po yung mga barriers sa importation daw ng pagkain. Yung mga non-tariff barriers, ano-ano ba yan? Yung tariff po, yan yung, kumbaga, yung tax na babayaran nyo kapag kayo nag-import. Yan yung iniiwasan ng mga smugglers. Yung pong mga iba na barriers gustong tanggalin ni Marcos ay yung mga import licensing, halimbawa. IP. Yan, ang dami pong steps dyan. Yung import permit. Yung mga red tape, yung mga kota-kota. Yan. Dahil po ang ginagawa niyan ay pinipigil o sinasakal yung mga legitimate importers. Dahil yung mga smuggler, hindi naman po dumadaan dyan. Okay? So, sino ang inaapektuhan nito, mga strict na to, na mga red tape na to?
Eh, yung po mga lihitimong importer, yung mga smuggler na lulusutan yan. Smuggler nga eh. Kayang-kaya nila lusutan. Okay. So, inutos po ng presidente yan, tanggalin nyo na yan. April 18. Eto, nag-announce na po agriculture. Finally. Meron na raw technical working group. Ayan. Yan. Baka maganda tunog nun ah. After 45 days, gano'n ba kahirap maggawa ng technical working group, pare? Ano ba yan? Nagre-reorganize ho kasi kami. Gano'n. Oo. Marami kaming tinatanggal. There is a cleansing process within the department. Ang papel daw po ng technical working group ayon sa ating pinakamamahal na Department of Agriculture ay makipagkonsulta sa NEDA. Patay. Hindi ba pwedeng sila na lang ang gumawa? So magtatayo ka ng grupo, okay, after 45 days, na itayo yung grupo na yon hindi pa magtatrabaho. Ang gagawin ng grupong yon, makikipag-meeting pa sa NEDA. Para daw po maayos siya mga non-tariff barriers. Eh, ba't ka pa nagtayo ng technical working group? Hindi kayo na lang 45 days bago Bago na itayo, at ngayon, yung technical working group kasi na yun, makikipag-usap pa sa NEDA. Hindi kasi, ng mga honorarium para sa mga attendees niyan, medyo mabagal ba? Medyo... Saka ano yan, oo. kailangan makipag-usap sa ibang agencies kasi all of society All of system. society. Hindi sila pwedeng sa mesang ganyan. Oh, sir, ito ganito, tara. Ang problema, naintindihan ko kayo, pare. Ang problema ko, paano mo ipaliliwanag yan? So, sa 40%, ano ba? 40% na Pilipinong nagugutom. Ito, makakahintay siya ng 40 days. Yun ang, paliwanag nyo po yan. Ano muna, nisin. Sayang kasi magaling yung ano niyan, yung head niyan, si Asis. Undersecretary Asis. Pero after 45 days, Kaya wala nga palang sinunod yung utos ng presidente. Ano yan? Wala na kayong pakialam? Hindi ko maintindihan yung pare. Ako yun. Ngayon inutos. Ngayon din gagawin ko. Meron na kayong technical working group, sa tayo na ninyo yan. Ngayon pa lang. Ito po, nagrereklamo tuloy ang Philippine Chamber of Agriculture and Food. Ang sinasabi po nila, itong NFA, bakit sa bigas lang? Ang problema po natin, lahat ng pagkain ngayon, sabi nga ng Central Bank, ang inflation ang gagaling sa gulay. Ang sinasabi ngayon nitong Philippine Chamber of Agriculture, bakit yung papel ng NFA, taga-tabla sa merkado, sa bigas lang? Ba't hindi kasama ang chicken? Ba't hindi kasama ang pork? Nananamantala din yung mga traders dyan. Tumitira din po yan ng malakartel. Okay? Sabi niya, dapat ang NFA, National Food Authority, hindi nga National Rice Authority. Kailangan niya buong pagkain daw po, sabi ng Philippine Chamber. Kasi ang mga member nitong Philippine Chamber of Agriculture and Food, hindi lang po mga nagtatanim ng bigas. Kasama dyan yung mga poultry, yung tawag nito, hog racing. Kasama dyan yung mga aquaculture. Marami po, yung mga gulay, yung mga association, cooperatives, kasama sila dyan, chamber sila. Mukhang wala namang policy tungkol sa kanila. Ang NFA. Hindi, ang NFA kasi, ang yung mandate under their charter, talagang rice and corn. Rice and corn. Basically, hindi na nga nakasikaso yung corn on that basis. Ngayon, itong mga iba, poultry, etc. and everything, there is an undersecretary in charge of livestock. May mga undersecretaries in charge sa mga ganyan rice and corn, may mga gano'n, may undersecretary for operations. May nangyayari ba? Kailangan nga ayusin nila yun. Ito po ang sitwasyon daw, sabi ng chamber. Ang pork, halimbawa, ang presyo, ang farm gate niyan, nasa 200 piso. Minsan 190 pa per kilo. Pagdating sa palengke, 420 hanggang 450. Ang laki ng difference. More than double. Saan napupunta yung... Ayan. Saan nagkagaling yung taas na yun? So, ang punto po nila,
may tumitira. Yes. So, kailangan meron din taga-tabla. NFA. Paano mangyayari yun? Palitan Kung yung tall charter ng NFA. Tall order yan. Tall order yan. Pero at the same time, tumataas po ang ating hog production. Hindi mo pwedeng sabihin na may shortage, Kasi tumataas. kaya tumataas ang presyo. Hindi eh. Tumataas ang ating hog production, steady ang farm gate price, pero ang presyo sa labas, 420 hanggang 450 pesos per kilo. May nangyayari sa trading. Tama yung sinasabi ni Jonat, may kinalaman yung cold storage. Kulang na kulang. Processing. Processing. Slaughterhouse, mga ganun. Marami pong Pero sa poultry, halos ayos tayo. Modernized tayo. modernized Poultry. din ang importation natin kasi po, may mga importer dyan. Papalitan lamang yung label, fresh na siya. Ano siya? Kumbaga, wala na yung expiry date. Mahusay. Oo. Okay. Yan. Gagalingan yung labeling. Nasa labeling pala sila, hindi sa manufacturing. Hindi sa racing. Nag-import daw po ng 5,000 baka. Anin to, pare? Ito yung sa cattle, 5,000. Do we have gracelands for... Hindi, ginawa na po, real estate. Parang ang laki ng disconnect pero okay, go ahead. Ang nag-import po ay National Dairy Authority. 5,000 heads of cattle. Teka muna, Para daw po to import pa lang yata. gagatasan. Dahil wala pang gatas. Hindi, gusto nilang mag-import na But gagatasan daw. They would need at least 1 billion pesos para ma-import tong 5,000 heads na to. So, Ang daming plano pa. ang Department of Budget binigay lang sa kanila 420 million. Pero Meron pala National Dairy Meron. Authority. pero meron na po mga bagong ngayon, halimbawa, makikita mo imported pa natin from Malaysia, Thailand. Yang mga soya milk, yang almond milk, yang oat milk. Ano yan? Imported. Kasi po yung dairy, medyo maraming findings na dyan, Si Pare Larry Gadon, nagpa-stent. Yan pong dairy products, mataas ang, may tinatawag silang, yung klase ng protein Na dapat hindi. na apektuhan ng iyong heart. Ang pinuproduce lang pala ng bansa natin, 1% ng country's annual milk requirement. Matagal na yan. Hindi nga, bakit itong National Dairy Authority, bakit hindi dairy kasi sila Kaya talagang yun lang ang papel nila. Bakit yung Thailand nakakapag-produce ng ibang klaseng milk? Oo. Okay? Medyo high-tech yun. Nilalagyan nila ng capital. Ganun ba ka-high-tech ang Thailand? Meron lang silang Soya. tanim. Soya. Meron silang soya na pwede i-process. Yun ang kaibahan doon. Malakas yung kanilang agriculture. Malakas talaga agriculture ng Thailand. Kamukha tayo. Yung asin nga, karoon tayo drive to produce more salt kasi 93% pa na salt imported. So, yung mga taga-Pangasinan, sinipagan nila. Buha sila asin. Ayun. Walang bumibili. Natunaw yung asin. Sayang. Dito May kulang sa programa. Di ba pinasok yan ng MPIC nila Manny Pangilinan? Meron sila Yung asin? Carmen's Best, yung dairy. Pero ito, it pales in comparison dun sa bilyones, 288 million lang yata yung capex ng MPIC. Baby steps, Pero kasi daw po, ang ating milk production napakababa. Baba Talagang mababa. Ngayon, are there any substitutes? Mayroon naman Kaya nga, May bakit hindi substitute soya milk? Bakit hindi? Protein din po yun. Okay lang na magkaroon ng dairy farm. Pero okay lang yan. Pero, substitutes. Ang Meron. kailangan po natin, 99% ng ating kailangan imported But ito nga, na dairy. Di mag-switch tayo kung wala tayong meron Graceland. tayong Carabaos, di ba? Ito, Kambing nga meron. we need daw 2.6 million cows kasi
27,000 cows lang pala ginagamit natin eh. So, may mga technically artificial insemination to improve the No, what I mean is, dairy animals. we will never be able to, High-tech. we will never be able to really substitute kailan maghanap tayo ng iba. Iba. Kasi talagang Hindi natin kailangan i-produce yung ganong kadaming ganun kalaki, gatas. hindi. So, pwedeng iba po, soya. Iba naman meron naman. Other forms of And it's the same thing. protein. Protein pa rin yun. Mas healthy pa kamo. Kasi plant-based. Veggie, plant-based. So, yun ang workout. So, At may iba-ibang pong klaseng butter na ngayon. Okay. at May saka, olive oil, galing sa olive oil, meron galing sa plants. At saka, yan, another issue yung tungkol dyan. O sige, mag-import ka ng 2.9 million cows. cows, Saan mo dadalhin yun? Do we have the list? Actually, yun na nga. Diba? balik tayo. May Gracelands pa tayo na malaki. Kinonvert na nga ti real estate. Hindi, kaya nga gusto natin malaman, before you come out with those kind of figures, yung production area, saan yan? Saan mo gagawin yan? Saan mo gagawin yun? Samantalang yung tanim po, napakadami nating lupa na pwedeng tamnan. Underutilized. Unutilized nga, marami. Yung soya, pwede mo itanim kung saan yan. Matanong ko, I remember I asked this, tinanong ko na sa ito kung Jonathan, yung grazing lands na sabi mo, yung gobyerno may programa nun. Meron. Papa-lease. Lease, yes. And basta on the condition that you utilize it really as a grazing For land. grazing, hindi for real estate. Oo nga. Pero paano ang workout no na may Pahiram lang sa iyo yun. Hindi iyo yun. dapat na po-produce ka per Yes, dapat. Dapat. ilang liters, May results. May results. Parang yung bamboo. May pahihiram sa yung forest lands, tataniman mo ng bamboo, mag-harvest 25 ka doon. years. Ganon. 25 years plus 25. Kasi makakatulong yon sa reforestation. There you go. May for workout reforestation. yan. May production ka dapat na May mga identified na Baka gawin mong housing eh. gano'n na nga nakita sa Mindanao eh. Uy! Nag-housing. Hindi. Kalahati naman. May tinira pa rin naman siya. Na may mga, alam mo ba dati, si dating speaker, Secretary of Agriculture, Ramon Mitra, yan ang malakas sa ganyan. Meron siya sa Cordilleras, meron siya sa Isabela, ganun. Palawan, meron. Nawala lahat yun. Wala lahat yun. Patay. Okay. Saan napunta? Hindi, ito nga. Saan napunta? Sino po nag-convert sa real estate So niyan? itong sinasabi ni Secretary, ni Gavino Alfred Benitez, NDA Administrator in Charge. Mahirap pala to. Mag-i-import ka, isan mo nga naman dadalhin, yung mga baka. At At least meron ka ng commission pag nag-import ka. Ang alam ko, 9:01 na umaga. mamaya pag-usapan natin. Kasi alam mo kung bakit, parang Conrad, si dating Secretary, Raul Rambino, pumunta kami, may bakahan siya. Doon sa Pangasinan. Okay. Hindi naman niya Pero maliit lang. Maliit lang. Hindi. 9:02 na ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.